Yun. Magandang umaga sa inyo. Kaibigan po natin dyan sa larangan ng spiritual. Wala na pong patumpik-tumpik pa. Tara, samahan nyo ako sa sa pagpapaliwanag about sa kidlat. Yan, magandang umaga sa inyo. Ang date po natin ngayon is April 8, 2025. Oras, time check. 10, alas 10 po ng umaga. Tara mga kapatid, pag-usapan natin about sa kidlat. Sige, simulan natin. Marami nagsasabi na kapag may tangan ka raw pong kidlat, eto maniwala po kayo sa hindi. O sa mga naniniwala po, shoutout po sa inyo. Sa mga hindi po naniniwala, shoutout pa rin po sa inyo. Baka magkaroon kayo ng idea at magkaroon po kayo ng kaalaman, dagdag kaalaman po ito bilang isang manggagamot na antingero. Mamamahagi po tayo, mag-share po tayo ng kaalaman sa larangan ng spiritual. Ito po, sa mga hindi po nakakaalam, sa mga nakakaalam po sa mutya ng kidlat, magbibigay po tayo ng idea. Ang kidlat po mga kapatid, meron pong nagsasabi, ang kidlat po is napakabisa po talaga yan. Napakahusay po ng kidlat na yan. Yan po ang mga ginagamit ng mga sinauna natin manggagamot, yung mga ninuno natin na manggagamot, yan po ang ginagamit nila sa larangan ng gamutan. Kapag may kidlat ka po, lalo pag mga legit, mga buhay, malaking bagay po yan. Protektado ka na po ng kidlat na yan. Yan. May mga nagsabi, may mga nagsasabi na kapag may tangan ka raw po ng kidlat. Ang kidlat po, para saan po yung kidlat? Ang kidlat po ay kontra kulam, kontra barang, kontra may masamang tangka sa tao, at kontra po sa lahat na may mga aksidente. Yan. Tsaka meron po siya sa bilis, sa lakas. Ang bilis, lakas ng katawan. At may rebuelta. Yung rebuelta ay nagbabalik sa may mga tao na may mga masamang tangka sa buhay niya. Pag binabad niyo po yung kidlat nito sa tubig at may mga sakit karamdaman, may ibsan po ito. Kung gusto niyo po ng talas ng pag-iisip, talas ng pagkilos katawan, lakas, meron din po ang kidlat, mga kapatid. Yun po ang yun po. At ang kidlat po mga kapatid sa matagal na panahon, marami pong kidlat na tumama po sa mundo natin. Natabunan lang po ng tabunan. Kaya maraming kidlat po talaga ang pwede nyo makita kung magpapakita pa po sa inyo. Kung may makikita po kayo. Pero sa totoo lang po, maraming kidlat. May iba't ibang pangalan ng kidlat. Kaya yung mga nagsasabi, bakit yung kidlat may mga pangalan? Normal po yan. Sisihin po natin yung mga sinaunang tao, sinaunang mga manggagamot na nagpangalan sa mga kidlat. Kung sa akin nang nanggaling yung kidlat, hindi ko mapapangalan yan. May kidlat ako, sabihin natin may dila ng kidlat, may tenga ng kidlat, may palakol ng kidlat. Actually, sa mga sinauna po yan nangyari, hindi po sa atin. Kumbaga tayo, sinunod lamang po natin yung mga pangalan para lamang po magkaroon po ng magandang, proper na tawag sa kidlat. Kaya po may mga ganyan pong bansag. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa mga ganon, skip ka na lang at huwag ka na lang po makinig sa pinapaliwanag ko. May puti, may pula, may itim, may brown, may batik. Iba't ibang kidlat po. Meron po yan. Hindi po isang kidlat lamang po ang lumalabas po. Pero may mga kidlat na nadikit sa magnet, may mga diklat na hindi po nare-reaction. Pero sa sobrang tagal na po nun. Kaya po hindi po nagkakaroon ng reaction. Tulad po niyan, ako, marami po akong kaibigan sa iba't ibang lugar na nililimos ako yung mga kidlat. Marami po akong kidlat na dumarating sa bahay. Marami po, napakarami. Lalo-lalo na po, meron ako sa Iloilo, Cavite, Batangas, Pampanga. Marami. Capiz, Romblon, may mga kaibigan po ako doon na ako po mismo, pag may nagsinabi silang, meron silang kidlat, papasahan nila ako. Bibigyan ko rin po sila ng mga gamit. Pasahan lamang po kami. Tapos sinusubukan po namin, may mga tatlong pamamaraan sa kidlat. Hindi po yung kidlat-kidlatan lang. Tapos meron pa. Pag may tangan ka po ng kidlat, mga kapatid, protektado ka po niyan. Tatapatin ko kayo. Pag may tangan kayo ng kidlat, protektado po kayo. Huwag po kayong matatakot. Yung mga sinaunang sinasabi nila na may mga vlogger dyan, may mga ibang antingero dyan, may mga ibang manggagamot dyan na, wait lang, papost ko lang, mainit binuksan ko lang po yung bintana kasi mainit. Meron dyan mga vlogger, antingero, actually hindi ko alam kung ano mga pinagsasabi nila, pero kung talagang
Nasa lihim kayo ng karunungan. Ano ikatatakot nyo? Kung sinasabi ninyo na pag may hawak ka na tangan ng kidlat, habulin ka ng kidlat. Pag may tangan ka ng kidlat sa loob ng bahay, papasukin ng kidlat yung bahay mo. Tatamaan ka ng kidlat. Mga kapatid, sabi ko nga po sa inyo, nakaraang taon po, kung nakita nyo po, mismong ako ang magpapatunay. Marami po akong kidlat na iba't ibang, galing sa iba't ibang lugar, kaya po ako may mga kidlat. Minsan naloko na din ako sa kidlat, pero hindi ko siya na-monitor. Pero ngayon, tatapatin ko, lahat po ng mga sinasabi ko, patotoo po, hindi po ako yung gumagawa ng kwento. Anong salita sa lihim ng karunungan? Pag may ox ka at may tangan ka ng kidlat, nangre-rebuelta, nang babalik pag may mga masasamang tangan sa'yo. O ngayon, kapag may kidlat ka pa na suot, mas matinding gamit mo. May kidlat ka na ox, na pangrebuelta, na orasyon, tapos meron ka pang gamit na kidlat. Sa tingin nyo, tatamaan ka ng kidlat. Mga kapatid, wag po kayo maniwala dyan. Hindi ko po sinasabi 100% wag kayo maniwala sa sinasabi ko. Pero ako, mismo po mga kapatid, nagpapatunay sa inyo. Bumagyo po rito sa amin, bumaha rito, binalag ko po yan, pinakita ko, marami akong kidlat. May mga kidlat din ako dito sa loob ng bahay. Bakit hindi ako tinatamaan ng kidlat? Bakit hindi ako pinapasok ng kidlat? Papakita ko po sa inyo yung mga kidlat ko para sabihin nyo lamang po na yung katotohanan. Baka sabihin nyo kwento-kwento eh. Mahirap po kasi mga kapatid, magkukwento ka lang na wala kang patunay. O tulad nito. Yan, nakita nyo po yung mga kidlat ko. Yan, iba't ibang kidlat. Yan, may mga kidlat, sa iba't ibang lugar ko na po nakuha yan. Tsaka iba't ibang tao po ang nagbahagi sa akin ng kidlat. May bulalakaw, yan, may mga kidlat. Bakit pag kumikidlat, kumukulog, hindi ako tinatamaan? Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Lumabas na din po ako dyan nang umuulan at kumugulog. Pero hindi ako tinamaan. Hindi ako inabol. Hindi pinasok yung bahay ko. Marami rin tao. Marami rin po ang mga iba't ibang tao ang nabahagian na natin ng kidlat. Bakit hindi sila tinamaan? Bakit hindi sila, alam niyo yun? Yan po ang sinasabi ko, nang gagamot tayo. May hawak kang anting-anting. Para saan po ba ang kidlat? Yan tatapatin ko. Para saan po ba ang kidlat kapag may hawak ka? Ang kidlat po, isa po sa pinakamalakas na bertud po yan. Isa po sa pinakamalakas na bertud, ang hawak ng kidlat, lalong-lalo na po pag manggagamot ka. Nanggagamot ka, meron kang kidlat na ginagamit mo, sinasabi mo kidlat. Pero pag lumabas ka naman sa labas, takot ka naman pala tamaan ng kidlat. Bakit ka tatamaan ng kidlat? Ang kidlat nga po is, anon po natin yan? Protection po natin yan. Tapos may mga orasyon ka pa ng kidlat. Alam mo naman yung panawag ng kidlat. Alam mo naman alam nyo naman yung panawag ng kidlat. Alam nyo naman yung pangalan ng kidlat. Tapos matatakot ka, sasabihin mo, tatamaan ka ng kidlat. Delikado. Wag ka namang gamot. Wag na tayong manggamot. Wag na tayong, ano yun? Alam nyo, ako kasi, ina-actual ko, mga kapatid, hindi po ako mahilig magawa ng kwento. Ina-actual ko, lumabas ako, suot ko yung mga kidlat ko, umuulan. Totoo, halos nandiyan lang po, halos sa malapit sa iyo yung kulog kidlat, makikita mo, umiilaw. Pero never ako tinamaan. Gagawin ko po ulit yan pag may bagyo na malalakas. Yung mga kidlat ko, sinuot ko po yan. Nagsuot po ako ng mga kidlat. Inano ko po yan, inactual ko. Na sinasabi nila, pag may suot ka na, tatamaan ka. Inactual ko. Bakit ano nangyari sa akin? Wala. Sabi, papasukin bahay mo. Pag may kidlat ka. Hindi rin po. Wag po kayo basta naniniwala. Maniwala po tayo sa taong nagpapatotoo na ginagawa yung katotohanan. Hindi lamang po yung magsasalita lamang po tayo na para po siraan yung isang tao sa pamamagitan ng mga salita. Ang salita po, madaya po yan, tandaan nyo po. Napakamadaya po ng salita. Pero kapag kinawa nyo po ng actual, wala na po sila magagawa. Kasi inactual mo na eh. Pinakita mo na eh. Sasabihin nila, ang kidlat, pag marami kang kidlat sa bahay, papasukin nga. Ito nga, dami nakita nyo. Umulan, bumagyo, ilang bagyo dumaan. Sa loob ng 7 taon, sinubukan ko. Ano nangyari? Wala. Tapos sasabihin, yung ibang kidlat daw, wala raw sa ilog, wala raw sa ganyan. Sa tao nga, tinatamaan yung tao ng kidlat eh. Yung pa kaya sa mga lugar. Yan po,
inaano ko po yan pagdating sa kidlat. Sinisira ko po yung mga kinukwento nila pagdating sa ganyan. Wala pong katotohanan na tatamaan kayo. Ito. Ay mga kidlat ko kung saan ko nakuha sa iba't ibang tao rin, sa iba't ibang lugar, sa mga kaibigan nating antingero, kung sila nga hindi tinatamaan ng kidlat eh. May mga kumuha nga rin po na nabagian natin ng kidlat, susot nila, pero hindi sila tinamaan. Asan yung kwento sa patunay? Ano ang totoo? Yung kwento o yung patunay? Ito rin ginagamit ko sa panggagamot. Ano ikatatakot ko? Kung tatama ka. Ang kidlat po, protection po yan. May pangalan po ang kidlat, mga kapatid. Kapag alam nyo po yung pangalan ng kidlat, ano ikatatakot mo? Ano pa silbi ng pagiging antingero natin kung takot ka sa kidlat na sinasabi mo tatamaan ka? Diba? Yun ang sinasabi ko. Tsaka yung mga pangalan ng kidlat, mayroon dyan, may dila, may palakol. Doon kayo magreklamo. Doon kayo magsabi sa mga sinaunang na manggagamot. Kasi tayo, mga henerasyon natin, sa kanila rin po natin nakuha yung mga pangalan na yon. Kaya sinasabi nila, paano mo masasabi? Meron nga dyan, batong tagulilong, kidlat na tagulilong. Totoo. Pero pinakamabisa na tagulilong is kidlat, mga kapatid. Kaya sinasabi nyo, sige, pag kumulog, kumidlat, sinasabi nyo tatamaan ng kidlat, lalabas ulit ako. Pero hamon ko sa inyo, sumabay kayo sa akin. Papakita ko sa inyo na hindi totoo yung mga sinasabi nyo. Papakita ko po sa inyo na sinasabi nyo, pag kumulog, kumidlat, umulan, tatamaan ka, habulin ka. Tara, sama tayo. Sama tayo mga kapatid. Sama tayo sa mga sinasabi nyo, pagpapatunay sa kwento. Ayan po. Lingid po sa kaalaman nyo kapag may kidlat ka po, kontra po lahat yan. Wag po tayo basta-basta, halimbawa po maniniwala lamang po sa isang tao na walang patunay. Bakit naman ako? Bakit naman ako? Ay mga kidlat ko, pinatesting ko pa yan sa ibang sa Amerika pa yan. Kaya nalaman ko kung paano malalaman na legit ang kidlat mo sa tatlong pamamaraan. Meron doon. Kaya ako sasabihin nyo na peke, kalokohan. Napeke ako yung mga time na nagbabasa sila ng mga kidlat sa sobrang dami, hindi ko na monitor. Kaya binahagi ko ng binahagi. Pero ngayon, tututukan ko ulit yung kidlat. Papakita ko po sa inyo kung ano yung bisa ng kidlat. Nilalagay ko nga sa buhay na manok. Patay ba yung manok? Sa airgun? Nilagay ko rin sa tubig. Marami. Kasi ako po mga kapatid, pero hindi po ako nakikipag-away dito, hindi po ako nakikipagtalo. Pero sinasabi ko po yung katotohanan at ang katotohanan po, hindi po na galing sa kwento lamang po, kundi sa iba't ibang tao. Na sinasabi nilang tatamaan ka ng kidlat, never po. Ayan, pag magkakaroon na naman bagyo, hihintayin ko kayo, magsuot kayo ng kidlat. Ang daming kumuha sa akin na makakita tayo ng kidlat, pero wala naman ako nabalitaan ng ganyan. Wala naman tayo nabalitaan na tinamaan ng kidlat. Sabi ko, lumabas ka nga. Lumalabas naman sila, wala naman nangyayari sa kanila. Pahabol ka ng kidlat, wala naman nangyayari sa kanila. Ako, nilabas ko kidlat ko. Halos lahat nilabas ko. Ano nangyari? Wala. Kaya, ano yung paniniwalaan nyo? Kwento o yung gawa? Kasi mga kapatid, kung kwento-kwento lamang po, madaling magkwento. Madali, dagdag bawas, pwede po yan. Pero ang katotohanan, subukan nyo. Para malaman nyo. Diba? Tsaka may mga pangalan. Ito, sinasabi pa rito. Electromagnetic power. Ayan, may mga salita dyan. May mga pang-contra tayo. May mga panawag tayo sa mga pangalan ng kidlat. Ano gagawin natin para magkakwento lang tayo ng hindi tama? Pero ako, patunay dahil ginagawa ko. Yan mga kapatid. Sana nagkaroon kayo ng huwag kayo maniniwala. Basta ang kidlat, totoo po yan. Kapag hawak nyo, protektado po kayo sa lahat yan. Maniwala po kayo. At may iba't ibang pangalan po yan. Ang mga nagpangalan po niya, mga sinaunang tao, na mga sinaunang ninuno sa gamutan. Sila po ang unang-unang mga nagbanggit at magpangalan po niya, mga babaylan. Sila po mga nagbigay ng mga pangalan yan. Hindi po tayo. Sinunod na lang po natin yung mga bagay na yun. Kaya mga kapatid, pag may tangan ka ng kidlat, subukan mo. Maniwala ka. Basta naniniwala ka sa kidlat, hindi ka tatamaan. Basta sumasampalataya ka at naniniwala ka na hawak mo, na kaya kang proteksyon na yan, iingatan ka yan sa lahat ng pamamaraan. Ito mga kapatid, bahala kayo, maniwala kayo sa hindi. Ito po, may mga kidlat tayo.
Pag umulan, susubukan natin uli. Papakita natin yung patunay sa kwento.